Good morning guys! Welcome again sa konting kulitan at mas maraming kaalaman dito sa Scoot Monkey. Ano ba di-discuss natin ngayong araw na to? Nakita niyo sa harapan ko, meron akong torque drive, meron akong clutch and bell. Pero ano to? Ito, this is what we call a torsion controller. Now, ang trabaho na itong torsion controller na to is nire-relieve niya ang spring or ang center spring doon sa ating torque drive. Na ganito ikabit yan. Nilalagay yan sa ilalim ng torque drive. And then, sa ibabaw ng spring, ikita nyo siya, umiikot. Oh. Yan. And then, doon sa clutch. And then, doon sa bell. Yan. Kung nakikita nyo, yung galaw ng torque drive, ganyan. Every time bumubuka ang belt natin, umiikot yan. So, kung walang torsion controller, sample ko lang sa inyo halimbawa, walang torsion controller, kinabit natin yung spring lang, and ito ay na-press down ng ating clutch and ng bell, pag umikot yan, makikita nyo may tension. Ayan, di ba? May tension. Not unlike pag meron na itong torsion controller, nilagay natin yan, freely siyang nakakagalaw at nakakaikot doon sa ating, sumasabay siya doon sa ikot ng ating torque drive. So, yan, So, walang friction, lesser ang resistance doon sa ating spring. So, much better ang power transfer from dun sa pagbuka na itong torque drive, going ngayon dito sa ating clutch, and then going dito sa ating bell. So, very seamless ang power transfer niya. Mararamdaman nyo to. Ang magiging benefit nito is mararamdaman nyo yung pag-andar natin, lesser ang vibration, lesser ang drag. Tapos, pagka binitawan nyo ang throttle natin, yung pagka-free wheel ng ating Vespa, ay medyo mas mababawasan ng konti. Kasi wala ng tension dun sa ating So, yung parang engine brake natin, meron pa ring engine brake, pero hindi siya yung sudden. Nararamdaman nyo na para kayo hinila sa likod pagka binitawan nyo ang throttle. So, isa sa mga trabaho yan ng ating torsion controller. Matagal na ginagamit to. Hindi ito bago sa, kumbaga sa scooter industry natin. Hindi ito bago. Dati nang ginagamit to, and meron lang compatible for our Vespa. So, napakagandang upgrade, napakaliit na pyesa, pero napakagandang benefit para sa inyong Vespa. So, mas masasuggest ko to sa mga madalas bumiyahe, mga malalayo ang ride. Yan, maganda to kasi walang tension, walang friction dun sa ilalim ng ating torque drive. Now, nasa inyo yan kung paano ikakabit. Yung iba kasi nilalagay yung spring dyan sa ilalim and then itong torque drive na nasa ibabaw ng spring and then going dun sa clutch. Now, ako kasi pag nagkakabit nito, mas gusto ko itong torsion controller nasa ilalim. Kasi bakit? Pag nakalagay kasi yan dito sa ibabaw, yung torsion controller natin, eto sarili kong opinion to marami kasing umiinit kasi to. Every time umiikot tong clutch natin dun sa bell, umiinit yan. So anything na umiinit and then nagtatransfer doon yung init doon sa ating torsion controller, nag-e-expand kasi ang metal. So mas madali siya masisira, mabilis siya ma-deteriorate. Not unlike pag nandun sa ilalim nakalagay at umikot yan, nasa ilalim, may space pa siya in between. So nalalamigan yung ating torsion controller. So, mas tatagal ang buhay niya. So, ako, ganun ako magkabit. So, kung interested kayo dito, gusto nyo i-try, and gusto nyo makita yung resulta, well, punta lang kayo dito sa Scoot Monkey. Kabit natin yan. Pwede to sa kahit Pwedeng stock lang yung clutch and bell mo and yung torque drive. Pwede siya. Pwede rin siya sa mga Malossi, sa Speedivo, whatever. Kung ano yung torque drive na gamit nyo at kung anong spring ang gamit nyo, ito additional lang naman to. Additional na upgrade lang to for our torque drive.
So, yan. So, hopefully may natutunan kayo sa napaka-iksing video na to. And see you on the next video, guys. Thank you for watching.